Hello, hello mga friendship! Andito na naman pong muli si Angelita. Nagbabalik ang inyong lingkod at dito lang yan sa mga mata ni Angelita. Of course, before anything else, hayaan niyo munang bumati ako ng isang magandang araw sa lahat ng ating kababayang Pilipino. Alright, maayong buntag sa buong Kabisayan sa ating mga kababayang Bisaya. And bonjono mi amor. And I'm bagal daw kada kayo amin. Diyan sa mga Ilocano, mula sur hanggang norte, of course. And syempre pa, diyan sa Puerto Princesa, Palawan. Mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban ug mga tangay. Yan ang aking mga kaibigan, aking mga friendship, and syempre gotten tag. Wumurukuchu unitaginasu. Yan sa ating mga nasa Japan, yung kababayan nating mga nasa Japan ngayon. And assalamualaikum yung sayid sa ating mga kaibigang Muslim, mga friendship na Muslim na nasa Mindanao, tang mga Arabi nating mga kaibigan, and kifik and kifak mga habibi. Well, of course, andito pa rin sa mga mata ni Angelita. Well, mga friendship, eto naman yung tatalakayin natin ngayon, no, yung kung saan napunta yung perang nakalap ni na General Torre doon sa events nilang the Great Boxing Event of the year. Wow! Di ba? At tatawagin mo natin Great Boxing Event of the Year yan kasi hindi naman talaga mga boxers yung ating mga mga fighters. Si Mayor Baste at saka si General Torre, di ba? Kaya nga, talagang very exciting. But kaya nga lang, hindi na dumating si Mayor Duterte dahil lumipad na raw papuntang Singapore. Ayun. Dahil sa dami niyang kondisyones, bago siya pupunta sa events at makipagsuntukan, sa dami ng kondisyones niya. Siya pa nagbibigay ng kondisyones. Sinasabi nga natin, naghamon, pero may kondisyon, no? 'Di ba? Ibang klase nga eh. Ibang klaseng mga pagkatao. Nambuli pa. 'Di ba, mga friendship? Bukod sa nagbigay ng mga kondisyones, nambuli pa. Wow! Talagang pinakikita ang kabastusan, ang kasamaang asal, pinakikita talaga sa buong Pilipinas. Tama! 'Di ba? Well, ganun pa man mga friendship, pero ano lang bang sagot ni General Torre, 'di ba? So ang tanong, magpapabudol pa kaya si General Torre ngayon? Kasi nagbibigay siya ng araw eh. Nagbibigay siya ng araw kung kailan daw siya free. Kesyo kung ano-ano mga sinasabi niya, di ba? Pero, tanong mo yan, magpapabudol pa kaya ulit si General Torre sa kanya? Papayag pa kaya sa susunod? Okay, ito muna ho tayo. Let's watch this. Nag-post ng fake news alert sa kanyang Facebook account si PNP Chief Nicolas Torre para linawin ang shared post ni General Pilmor Escobal na nagtatanong umano kung totoong mandatory ang boxing match for a cause na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum nitong linggo ng umaga. Totoo rin daw ba na mandatory ang mag-donate? Sagot ni Torre, hindi nila inobligaan na dumalo ang mga pulis. Katunayan, kinulang pa ang ibinentang ticket sa venue. At umabot sa halos 20 million pesos ang ticket sales. Bukod pa sa food at non-food items na kanilang ipinamahagi sa mga nasalanta ng bagyo at habagat sa Tondo, Maynila. Nagkakontrobersya rin sa benepisyaryo ng tulong. Sa post ni Ramon Tulpo, tila talo rin daw sa boxing ang Red Cross dahil naunahan daw sila ng DSWD na kumubra sa ayuda. Binigyan na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco, magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadalhin namin sa kanila. Win by default na si Torre. Bugbog sarado naman si Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa dami ng negatibong komento sa social media sa hindi niya pagsipot sa laban. Paglilinaw ni Baste. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo,
Mabubugbog kita. Hindi kita hinamon. Day, Wednesday or any other day. Kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? Blado na ito kay Torre. I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanluloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. Dagdag ni Torre, tapos na ang boxing kahapon at ang seguridad ng SONA na ang kanilang focus ngayong araw. Para Tamang po siya uli at dalhin sa ibang araw. May panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalagay naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ho tatanggapin kung imumove niya sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanluloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila kung tuwa naman lang niluloko sila. Okay, mga friendship, di ba? Na panood niyo yun, narinig niyo yung sinabi ni General Torre. Maloko niya ako ng 1 beses, shame on me. Loko niya ako ng 2 beses, shame on you, di ba? Baliktad yata. Shame on you and shame on me, di ba? Ganun yun. Well, mga friendship, ibang klase rin talaga si Mayor Baste, di ba? O nakita nyo, lumipad papuntang Singapore. Kaya hindi siya nakadalo. Pero, well, ganun pa man, maganda rin pa naman ang kinalabasan. Di ba, nakakalap sila ng 20 million pesos. Wow! Na ipinamudbud nila at pinantulong para sa mga tao, para sa mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng baha, na ating mga kababayan. Napakaganda rin naman po talaga ang nangyari sa part na yun. Kahit ganun ang nangyari, di ba? At least pinatulan ni General Torre yung hamon ni Mayor Baste Duterte. Pero, maganda naman ang kinahinatnan. Hindi man siya dumating, at least, nakatulong po yun ng malaki. Malaki po ang naitulong. And yung mga nagsasabi yung isang general, di ba, colonel ba yun compulsory daw. Hindi naman pala. Sabi ni General Torre, hindi naman daw pala nila pinilit, hindi naman compulsory na kailangan pilitin ng mga PNP. Hindi ho nila talaga kailangan pilitin dahil kahit hindi ako papuntahin doon, pagpipilit akong pupunta, di ba? Di lalo na ho yung mga kapulisan natin. Syempre, excited sila. Very excited sila. Makikita nila magbaboxing yung dalawang partido, di ba? Syempre, kahit hindi mo sabihin yan sa mga kapulisan natin, pupunta at pupunta yan. Kita nyo, actually, ubus na nga yung ticket, sold out. Kinulang pa nga. Ako nga, nakipila pa, makakuha lang ako ng ticket. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga friendship, hindi ko pangihinayangan yun yung pera ko. Kung magkano man ang halaga ng ticket nila. Hindi ko pangihinayangan yun kasi alam ko, magandang layunin ni General Torre, diba? Para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Kaya mga friendship, huwag kayong manghihinayang. Kung di man dumating si Baste, o di man nangyari na, at least winner pa rin naman si General Torre. Kaya nga, that's the good idea, General Torre. Huwag ka nang pabubudol ulit. Siguro wag mo nang patulan ang mga taong kaparish niya. Pag mga sinabi niya, wag niyo nang patulan kasi wala sila sa wastong pag-iisip. Kasi ibang klase mga isip nila di ba? Kumbaga sa mga normal, abnormal. Ganun lang yun Ganun lang yun ang kalalabasan nun. Kaya, huwag ka na magpabudol ulit. Talaga tama lang yun. Pag naghamon ulit, hamunin na lang niya sarili niya.
Nakipagbubugan siya dyan kung kanino. Oh. Diba? Pabayaan na lang ninyo siya sa mundo nga niya. Kasi may mga sarili naman silang mundo. Ano mundo nila? Nandun sa Davao. Baluarte nila yun eh. Kasama yung mga supporters nilang mga GONG. Diba? Mga TANGA, mga JAGO. Yan, mga supporters nilang mga matatakaw. Matatakaw sa kanilang nakukuhang kaperahan sa mga Duterte. Gagaling nila. Kaya talaga lahat gagawin nila. O nga naman, syempre, kumbaga sa mga aso, kanino ka ba kakampi, 'di ba, sa amo mo kasi yun ang nagpapakain sa iyo eh. Oo nga ni. Silang nagbibigay ng pagkain mo eh. Natural, pinakakain ka ba naman eh. Oo. Kaya, syempre, siyang paglilingkuran mo, buong buhay mo, tataya mo sa kanya, di ba? Kaya, yan ang mga produce, nila yan. Pero hindi yung mga hindi produce. Hindi nila kayang lukohin at hindi nila kayang gawin. Kaya tama lang yun. Hindi, unang-una, hindi sumipot sa unang-una ho pala mga friendship is naghamon ng suntukan. Nung pinatulan, hindi sumipot. Wow! Di ba? Hindi na nga sumipot, nambuli pa. Nambuli pa na kung ano-ano pang sinabi, mukhang unggoy raw. Sila, mas matindi nga sila, mga mukhang buhaya, di ba? Mga mukhang buhayang laging ang buong Pilipinas iniikot-ikutan nilang palagi. Dapat sa kanila dalhin sa crocodile farm para magsama-sama silang mga kapwa nila doon. Tama. Sama-sama sila, 'di ba? Mga friendship? Well, mga friendship, dito na lang tayo Pinakita lang natin kung saan napunta yung 20 million pesos na nakalap sa charity boxing na yan. Well, at pinakinabangan yan ng ating sambayan ng Pilipino, yung mga nasalanta ng bagyo, ng baha, at least naitulong sa kanila yan. Diba? Kaya wag ho tayong manghinayang sa pera natin. And talaga rin namang saludo ako kay General Torre. Maganda ho talaga ang ginawa niya. And yung nagsasabi nga, sabi ni Montulfo, yung yung Red Cross, 'di ba? Lahat naman 'yun nabigyan eh. Ano ba mga pinagsasabi ng mga ito? Ay nako, ewan ko ba. O siya, sige na mga friendship. Bye-bye na. And samahan na lang ninyo ako ulit sa mga susunod. Alright? And of course, syempre magpapaalam tayo bago tayo mawawala dito sa air natin. Okay? Bago natin tatapusin ang video natin, of course, magpapaalam naman muna tayo. Alright, mga friendship, shoes adios nos buemos, que tengas un buen día and orivo mes a mes. Sayonara, masalamamiram, and arabaradichi. Dito lang yan sa mga mata ni Angelita. Bye! Kita-kita tayo sa susunod na mga video. Don't forget to subscribe, likes, and share. Bye!